Sa video ito pag-usapan natin kung ano-ano nga ba ang mga qualifications kung ikaw ay magpapa-additional ng restriction code or tinatawag natin ngayon na driver's license code. Kaya tara, samahan niyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So una sa listahan ng mga qualifications ay dapat 18 years old and above ka. Pangalawa, dapat marunong kang bumasa at sumulat sa Filipino man or English. Pangatlo, must be physically and mentally fit to operate a motor vehicle. At sunod, ito naman ay para sa mga applicant na may mga demerit points. So para naman sa mga nagtatanong kung ano daw ba yung demerit points. So ang demerit points guys ay mga puntos na naiipon natin every time na nahuhuli tayo sa isang traffic violation. So lahat po ng traffic violation ay meron pong equivalent na demerit points. Merong 1, 3 hanggang 5 demerit points po. So ngayon po, for example, ang ating demerit points ay mag-accumulate na ng 40 points dahil sa lagi tayong nahuhuli. Ibig sabihin yan, automatic na po na marirevoke ang ating driver's license. Kaya mag-iingat po tayong palagi para hindi po umabot ng 40 ang ating demerit points at magresulta sa pagka-revoke ng ating driver's license. So for example po, kung ang ating driver's license ay may validity na 5 years or pagpalagay na natin na 10 years, so dapat within the period po of 5 years or 10 years, dapat kailangan hindi tayo mag-accumulate ng 40 demerit points. At sa mga nagtatanong kung mare-reset or mabubura pa ba ang mga demerit points na ito, ang sagot po dyan ay pwede pa po yang ma-reset or mabura. Mare-reset lang po yan or mabubura kapag nakapag-renew kayo ulit ng inyong lisensya. Kaya mag-ingat po tayo palagi. At para naman sa mga nagtatanong kung paano daw makikita yung demerit points. So makikita nyo po yan sa LTO portal account ninyo. So magagawa na po ako ng video dyan kung paano ninyo makikita doon. So balik na tayo dito sa qualifications. So, kung may 1 or 2 na demerit points kayo, dapat after 3 months pa kayo pwedeng pa-additional ng code. After 3 months na pagkakuha ninyo ng violation. So, kung may 3 or 4 points na demerit points kayo, dapat after 6 months. So, kung may 5 or more na demerit points kayo, dapat after 1 year na. At sunod, dapat maipasa mo rin yung automated na theoretical examination at practical driving test. So kung ano yung code na ipapadagdag mo, yun yung gagawan mo ng practical driving test. At sunod, pag-usapan muna natin kung ano-ano nga ba yung mga DL codes or driver's license codes. So una is yung DL code or driver's license code A. Pangalawa, DL code A1. Pangatlo, DL code B. Pang-apat, DL code B1. Panglima, DL code B2. Pang-anim, DL code C. Pangpito, DL code D. Pangwalo, DL code BE. Pangsyam, DL code CE. At para naman sa mga lumang lisensya pa dyan, na yung mga nakalagay is restriction code. So ito po yung mga restriction code. Restriction code 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 at restriction 8. So ngayon balik tayo dito sa qualifications. So ngayon pag-usapan natin kung ano-ano yung mga driver's license na dapat hawak natin or yung mga driver's license code or restriction code na meron tayo para makapag-upgrade tayo ng isa pang restriction code or driver's license code. Kung holder ka ng non-professional driver's license na may restriction code 1 or driver's license code A at A1, pwede nyo po yung i-upgrade into professional driver's license after 6 months. So take note guys, restriction code 1 or driver's license code A at A1 lang po yan. Pangalawa, kung ang driver's license mo ay non-professional, tapos ito ay may restriction code 2 or driver's license code B, B1 at B2, dapat holder ka niya ng at least 1 year para pwede mo siyang i-upgrade into professional driver's license. Next, punta tayo dito sa pangatlo. For example, holder na kayo ng professional driver's license na may restriction code 1, 2, yung luma po yon. Pero kung bago ngayon, ito po yung driver's license code A,
A1, B, B1 at B2. So make sure holder kayo ng professional driver's license for at least 4 years para makapag-additional kayo ng Restriction Code 3 or Driver's License Code C at D. Pang-apat, para sa mga gustong magpa-additional ng code dahil gustong mag-drive ng trailer or mga articulated vehicles or gustong magpa-additional ng Restriction Code 8 or Driver's License CE, dapat holder po kayo ng Professional Driver's License C at D for at least 6 months. So kung naabot mo na itong mga months at years na required ng LTO, doon ka pa pwedeng mag-change ng classification or magpa-additional ng restriction code or sa bago ngayon, yung driver's license code. So bukas guys, gagawa ulit ako ng video kung ano-ano yung mga requirements sa pagpapa-additional ng restriction code or driver's license code. At next day, gagawa ako kung magkano yung magagastos ninyo sa pagpapa-additional ng restriction code at driver's license code.